Sinang-ayunan ni South Korean President Yoon Suk Yeol at Philippine President Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes na palakasin ang kooperasyon sa depensa. Ito ay upang palakasin ang kanilang ugnayan sa isang strategic partnership sa gitna ng lumalaking hamon sa seguridad sa rehiyon. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Tinalakay ng dalawang leader ang isang hanay ng mga isyu kabilang ang mga tensyon sa South China Sea at sa Korean Peninsula sa panahon ng pag-uusap sa Philippine Presidential Palace kung saan nilagdaan din nila ang mga kasunduan sa kooperasyon ng Coast Guard at nuclear energy. Sa isang joint press conference kasama si Marcos, sinabi ni Yoon na ang kanyang bansa ay aktibong makikibahagi sa pinakabagong yugto ng multi-billion dollar na pagsisikap ng Pilipinas na i-modernize ang seguridad ng militar nito sa panahon ng tumataas na tensyon sa pagitan ng China. Sinisikap ng South Korea na palakihin ang mga pandaigdigang pag-export ng pangdepensa dahil sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ito ay nagbukas ng pinto para pumirma ng malalaking kontrata mula sa Europe, Middle East at Asia. Ang bansa na nagbenta ng FA-50 fighter jets, corvettes at frigates sa Pilipinas ay naglalayo na maging pang-apat na pinakamalaking exporter ng armas sa mundo pagsapit ng 2027. Sa ikatlong yugto ng plano nitong modernisasyon, ang militar ng Pilipinas ay naghahanap ng kung ano ang bibilhin na mga advanced na asset tulad ng mga fighter jets, submarine at missile system upang palakasin ang territorial defense at maritime security. Sumang-ayon ang dalawang leader na panindigan ang isang international rules-based order, kabilang ang tungkol sa kaligtasan ng nabigasyon sa South China Sea. Sinabi ni Yoon na sumang-ayon sila na hinding-hindi kukonsintihin ng international community ang nuclear program ng North Korea o ang tinatawag niyang reckless provocations. Si Yoon na nahalal noong 2022 sa isang pangako na palakasin ang industriya ng nuclear power ng South Korea sa pamamagitan ng pag-target sa pag-export ng 10 pang nuclear power plant sa 2030 ay nag-anunsyo ng paglagda sa isang Memorandum of Agreement para sa isang feasibility study sa matagal nang natutulog na Philippine Bataan Nuclear Power Plant. Ang BNPP na inaprubahan ng yumaong ama ni Marcos ay hindi nakapag-produce ng anumang kuryente mula nang matapos ito noong 1984 sa kabila ng $2 billion na presyo nito at ang pangako nitong seguridad sa enerhiya noong 1970s, panahon ng krisis sa langis. Nais ng Pilipinas na gamitin ang nuclear power bilang isang alternatibong baseload power source habang naglalayong ihinto ang mga coal plant upang tumulong na matugunan ang mga layunin sa klima at mapalakas ang seguridad sa enerhiya. Ano ang masasabi nyo tungkol dito, mga kamix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood, mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat, mga kamix, sa susunod na video na ulit.